And here's the toy that we're going to review for today. This is the YOLO Park AMK Pro Series Transformers Star. And as you can see here, included nga daw si Nickel. Sabi dyan sa front packaging niya, and at the back, yung pag-assemble lang natin kay Tarn, and yung iba pang included na accessories sa kanya. On the side, Transformers. On the other side, si Nickel, and yung pag-assemble lang din sa kanya. On top, YOLO Park Transformers na may sira na yung box natin. And at the bottom, YOLO Park. As usual, AMK Pro Series, so may box cover itong ating box na pag tinanggal natin yan naman ang makukuha natin. Isang magandang line art holographic na si Tarn. Front ng kanyang packaging. At the back, line art din na holographic na si Nico. On the side, Transformers. On the other side, yung mga diecast parts ni Tarn. So, yung mga naka-color yellow na yan, yung mga diecast parts daw niya. On top, Decepticons logo. Pag na-unbox natin, nandito lang yung ating manual. And meron tayo ditong tatlong clamshell. Actually, konti lang yung parts ni Tarn kasi itong first clamshell, ito yung mismong kay Tarn. Itong second, ito naman yung kay Nickel. Itong pangatlo is para lang doon sa stand niya. So, madali lang siya i-assemble, and actually na-assemble natin siya nung nag-live tayo sa ating TikTok. And ito na nga lahat yung included dun sa loob, and yung mga na-assemble na rin natin. First, i-check muna natin yung sobrang part dito na parang accessory. Yan lang ang pinaka-itsura niyan. Ito kasi dito sa arms ilalagay yan para kay Tarn. Kung hindi nyo lang gagamitin yung kanyang dual plasma cannon, ito yung pang-cover nyo naman dun sa arms niya. Pero kung gagamitin yun, so tatanggalin nyo lang to. Yun lang yun. Also have here extra mask para kay Tarn. Pero ito yung hindi battle damage na mask. So, ang astig ng mask niya dito. Ayan, yung itsura niyan. Meron lang jump peg na pwede mo ikabit doon sa head niya. Yan. And of course, yung stand din dito ni Tarn. Yan ang itsura niyan. Same lang nung stand tulad nung iba nating AMK Pro Series. And as usual, itong kanilang insignia, nandun yung magnet sa likod na gagamitin natin mamaya para sa light effects. Check muna natin yung stand din dito ni Nickel. If may sarili siyang stand, so may peg na pwede nyo ikabit yung paa niya dyan. And ball jointed itong parang pinaka-stand niya. So pwede nyo ma-rotate yan ng paganyan. And then ball jointed din pagkakabitan niya mismo sa kanya. Let's check muna dito si Nickel. Kasi ito yung included dito sa ating Tarn. Ayan ang pinaka-itsura niya. Ayan o. Okay, let's take a closer look. Maganda naman eh. Weathered na rin dito si Nickel. Ito yung mga accessories na included kay Nickel, yung mga yan. Pwede mong matanggal yan eh. Iaangat lang natin yan. Tapos pwede natin ipahawak sa kanya. So, total of 6 accessories. Puro mga pang maintenance yung accessories niya dyan. Ayan. Ito pa yung iba niyang look. Ayan. Sa likod niya, nandun yung booster jet niya. And yung paa niya, mukha siyang gulong, pero may flat na area siya dyan. Doon mo rin siya ipepeg sa stand niya. Pero, pwede mo na pa rin naman siyang itayo with his own wheels. Kasi wala siyang paa. Pero, medyo pahirapan lang kasi talagang kukunin mo yung pinaka-balance niya para lang maituyo mo siya. Pero, pwede pa rin naman. So, para sa kanyang articulation, yung head niya, naro-rotate yan 360. Although, medyo maharang lang sa mga shoulder pads niya. Ang laki kasi ng shoulder pads niya. And then, ito, kinabit lang din yan dyan sa ears niya. Yung kanyang creed moment, meron naman siyang creed moment. Actually, maganda yung creed moment niya kasi pwede mo pang ma-extend talaga yung shoulder niya dyan. So, walang hindrance gaano. And then, yung kanyang shoulder bent. Ayan, meron naman siyang shoulder bent kahit na medyo punggok yung arms niya. And of course, naro-rotate yan kasi nga, dun yung pinaka-connection natin. Sa kamay niya, naro-rotate lang din yan ganyan. Sa waist niya, dito sa pinaka-ilalim, pwedeng ma-rotate yan. 360. Okay? Although, medyo makulit itong part na to, sa legs niya, yung peg niya dito, parang mabilis matanggal eh. So, parang konting articulation ko lang, nag-snap out siya doon sa place niya. Pero, ganun pa man, ito yung kanyang high kick, which is decent enough. And yung kanyang back kick, okay din naman. Yung kanyang knee bend, hanggang ganyan ang knee bend niya. Mabilis matanggal. Parang hindi gaano masikip yung peg niya dyan. And also dito sa crotch area niya is pwede mo pa rin ma-leg extend yan. So nabababa pa yung legs niya dyan. And then itong gulong niya sa baba, naro-rotate yan eh. Mukha siya talagang gulong eh. Ayan no. Hindi mo pa rin talaga siyang ma-rotate. And then pag ilalagay natin siya sa kanyang stand, meron siya dong peg hole sa kanyang butt
Oh, yun. Lalagyan natin siya dyan. Okay, so once na napeg na natin, pwede rin siya parang mukhang lumulutang or lumilipad na dyan si Nico, which is cool. Ang ganda rin pag din-display natin siya. Yan, ganyan ang magiging itsura niya. Although, pwede mo pa rin ikabit yan dyan or gusto mo, ipeg mo na lang yung paa niya dito. It's up to you kung paano nyo siya gustong i-display. Either way, maganda yung stand niya and astig naman pag i-display natin dito si Nico. Now, let's move right along na dito sa ating main figure, which is yung ating Tarn. I-check muna natin yung overall look niya sa front. Ganyan ang itsura niya. Ang ganda, ang astig niya talaga. And nandyan yung kanyang iconic shoulder pads. Yung mga gulong ng tangke niya. Makapapansin nyo, weathered na rin dito si Tarn. Ang ganda ng mga pagkaka-weathered sa kanya. Ayan ang itsura niya sa likod. Cool. And yung kanyang dual plasma cannon. Yan ang itsura niyan. Astig, astig. And let's take a closer look. Anong pinaka-close up niya? So, yung ginamit natin dito, yung battle damage na mask niya. Kasi ito yung regular mask niya. Walang scratch. Pero dito may scratch na. Anyway, ayan yung Decepticon insignia niya. Yan pa. Nice. Ganda. Gandang details. Okay. Alright, ganda. And then, para sa kanyang articulation, yung head niya is narorotate naman. 360. Yan. And then, may look up siya na ganyan and look down na ganyan. Ganda ng look down nyo. Look down talaga. And then, para sa kanyang shoulder pads, na aangat yan ng ganyan. Nafo-forward pa ng ganyan yung pinaka-shoulder pads niya. Arms wide open. Meron naman siyang arms wide open. Although ito kasi sobrang laki ng plasma cannon niya. Sumasabit yung sa shoulder pad niya. Pero kung walang plasma cannon, I think kaya naman. And then, narorotate din yan, 360. Para sa kanyang bicep, narorotate din yan, 360 kasi nandun yung parang pinaka-connection natin. And yung kanyang elbow bent, double jointed, yung elbow niya dyan. And yung pinaka-kamay niya, narorotate yan, 360. And articulated yung mga fingers niya, itong thumb, na meron din sa gitna, articulation. Itong kanyang index finger, and meron din yun sa gitna. And magkaka-groovy na itong tatlo niya na finger dyan. And meron din silang articulation sa middle part ng mga fingers niya. Next articulation niya is para dito sa kanyang chest plate na nafo-forward lang din yan. Yan. Gagalaw yan kahit pa paano. May movement din dyan. Yung kanyang chest, meron siyang ab crunch dyan. Pwede siyang mag-final countdown. And also, dito sa lower part din, ng waist niya. Meron din naman siya dyan kasi nandun yung pinaka-connection natin na parang naiklian nga ako sa parang peg niya dyan eh. Parang bitin ako. Parang I wish na mas mahaba pa yung parang pinaka-peg niya dyan para ma-connect yung waist niya. Pero, yun nga, pwede pa rin naman siya magkaroon ng crunch dyan. And of course, narorotate din yung pinaka-part na yan. Next articulation dito sa kanyang skirt. Of course, nagagalaw itong part na to. Pwede mag-up and down and forward and back. Yung high kick niya hanggang ganyan lang eh. Pero okay sana kung ma-extend pa natin itong legs niya. Pero medyo mahirap nga dito kay Tar. I don't know why. Hanggang ganyan lang yung pinaka high kick niya. Back kick niya kahit pa paano mas mataas pa nga yung back kick niya. And next articulation niya doon sa pinaka connection natin sa legs niya yan. May rotation din siya dyan. Yung kanyang knee bent. Ang ganda ng knee bent niya. Hindi gaanong fully bent sa part na to, pero double jointed naman yung kanyang knees. Meron siya dyan, ang ganda ng mechanical parts na yon, nakikita natin pag nag-bended knees siya. Then dito sa upper part din ng knees niya. Yung knee pads niya, nagagalaw din yan. Next articulation, yung paa niya, may down na ganyan and may up na ganyan. Hindi gaanong na-emphasize yung up and down ng paa niya. Not unless may angat mo itong part na to kasi pwede mong maangat yan. Yan, pwede mo na mas maangat yung paa niya. And then also, sa may toes niya, yan. Ganda nung bent nung sa toes and pwede mong maangat din ng ganyan. So, yun ang pinaka-articulation dito ni Tarn. And tulad ng iba nating AMK Pro Series, of course, meron din pailaw dito si Tarn. Yung sa mata niya, yun no, ganda. And then sa weapon niya, tag-isa. Yan. So tag-isa rin ang battery dyan. And also yung sa head niya. Yan yung pinaka-light natin. Ganda, ang ganda nung sa face, oh. Ang kita yung light. And then yung isang mode niya, yung blinking. Even sa weapon niya, yan, pwede mag-blink ng ganyan. And also yung kanyang fade na light, yung pangatlong mode ng light niya. Yan, pwedeng mag-fade ng ganyan. Yan. So even sa eyes niya, pwede rin. Yan. Okay, so yun yung 3 options para sa
lights niya. Now, don't worry dito sa lights niya kasi may automatic shut off naman yan. Or 2 minutes pag hindi nyo na siya nagagalaw, magsa-self-destruct naman yan. Then, not self-destruct. Mag-auto stop naman yan. So, matipid pa rin sa battery. And then, check natin yung pinaka-head niya dito pag wala yung mask. Kasi pwede natin matanggal yan. Ayan naman yung pinaka-itsura dyan ni Tarn. Oh, battle damage na rin talaga yung pinaka-face niya. Wala tayo yung face niya na hindi pa siya battle damage dito sa loob Anyway, balik na natin yan. So, mas maganda pag meron siyang mask na ganyan. Now, kung gusto nyo ilagay si Tarn dito sa kanyang stand, meron naman siyang egg hole doon and then yung stand niya. Obviously, lagay lang natin siya dyan. Yan. And then, yun na. Parang natatakasan pa rin nga talaga ako sa stand nila na to But if you want, pwede naman itayo mo na lang siya ng pagganyan. Yan. Sama niya si Nickel na may sarili din namang stand. O yan. Astig pa rin silang dalawa. Now, para sa ating height, ang height dito ni Tarn is around 8.5 inches siya. Hanggang sa top lang ng head niya. And si Nickel naman, since nakastand siya dyan, kunin lang natin sa pinakapaan niya. Mga nasa 4.75 inches naman siya. Almost 5 inches. Now, maganda niyan. I-compare naman natin sila sa iba't ibang nating YOLO Park. Tulad ng ating G1 Megatron, AMK Pro Series din ng YOLO Park. YOLO Park AMK Pro Series din, pero Bayverse ROTF Megatron. Our ROTB Optimus Prime. Our ROTB Mirage. And our Studio Series Transformers ROTB din na si Noah Diaz. Yan. Tabi natin siya kay Nickel para may comparison tayo. So yan ang ating height comparison. If you are planning to avail this YOLO Park AMK Pro Series na si Tarn, ang price range niya is around 4,000 pesos up to 5,500 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha nito or makaka-avail kayo sa mismong link natin ni Pinoy Toy Review. Nandyan yan sa ating video. I-check nyo na lang yung mga options nyo sa link ko kung saan kayo pwede maka-avail ng Tarn na ito. There you have it now guys, na ang ating YOLO Park AMK Pro Series Transformers Decepticons Tarn. Pinaka-name ng group nila is the DJD. What do you think of this Tarn set? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. Meron pang isang release si YOLO Park mismo ng Tarn. Yun naman, yung pinakaunang Tarn na na-release nila na under mismo ng Hasbro. So lumalabas, hindi siya product ng YOLO Park pero pinagawa lang ng Hasbro kay YOLO Park. But this time, ito mismo is product na mismo ng YOLO Park. Nagtanong ako kasi wala ako ng isang version ng Tarn na Hasbro version. According sa mga meron na, parang ang pinaka-difference lang daw talaga nila is yung paint up niya. Parang mas makintab or parang mas metallic daw dito kay Tarn natin mismo ng YOLO Park. So, mas metal siya. Rock and roll. Overall, for me, maganda naman yung pagkaka-execute dito ng YOLO Park para kay Tarn and also kay Nickel. Although may mga room for improvements pa rin naman na mas mapapaganda pa sana itong ating Tarn dito sa kanyang mask na parang yun sana yung request ko, mas madami pa sanang damage doon sa mask niya para mas malaking difference nung doon sa isang version ng mask niya rather than scratches lang nga. And isa pang downside for me, parang medyo may ikse yung mga pegs dito mismo ni Tarn. That's why pag ina-articulate ko siya is parang ang bilis matanggal kasi parang masyadong maikli. Pero overall, yung appearance, ang ganda pa rin dito ni Tarn and astig nung kanyang color scheme na binigay sa kanya. Metallic na metallic nga siya. Same thing din dito kay Nickel kahit na sidekick lang siya dito ni Tarn. It's a good thing. Parang nakakuha tayo ng another figure kasi fully articulated din naman dito si Nickel and also ang gaganda rin ng mga accessories na meron siya dyan. Even yung stand, may sarili din siya. Hindi lang si Tarn mismo ang merong stand. It's like parang yung deal natin dito kay Tarn is nakaset talaga silang dalawa.